Sariwang-sariwa pa itong sasakyan ni customer pero may problema. May langit-ngit, vibration at ugong daw na lumalabas pag umaandar. Kaya lang ang problema, hindi ko naman maget kung alin sa tatlo yung problema niya talaga. Dahil nga sa hindi niya talaga sa akin matukoy yung talagang ingay. Kaya itinaas ko itong gulong niya tapos ilagyan ko ng tubo sa ilalim tsaka ngayon tinaas-taas kung merong kalog sa ball joint, shock absorber or dito sa shock mounting. Sa mga sinabi ko, shock mounting ang naging suspect ko. Kaya lang nung sinabi niya sa akin na dumaan na pala ito sa specialist na gumagawa sa mga pang-ilalim, medyo nagdalawang isip ako para humatol agad. Kaya ang ginawa ko, nagpabili ako kay customer ng penetrating oil. Inisprayan ko muna yung mga moving parts niya, gaya nitong shock mounting na pwedeng mag-cause ng langit-ngit or ingay. Pati yung parts na ginalaw dito sa ilalim, chinek ko yung higpit niyan kung may maluwag. Dahil ang pumasok sa isip ko, pwede meron lang ditong hindi nahigpitan. Kaya nagkaroon siya ng vibration o ugong or ano pa man. Kaya nagdadalawang isip ako gawin ito mga bossing. Dahil nga sa specialist pa pala yung tumingin ito sa mga pang-ilalim. Kaya ayaw ko agad dumatol. Kaya nga kung makikita nyo, ini-sprayan ko siya ng penetrating oil. Dahil nga sa experience ko rin yan. Kapag may mga langit-ngit, may mga narinig akong ugong o kaya konting vibration, yan ini-sprayan ko lang yan mga boss. Sa lower arm, yung bushing niya, tapos yung stabilizer link, yung bushing din, tapos yung engine support dito sa ilalim. Ini-sprayan ko rin yan kasi mayroon din yung bushing o rubber eh. Basta lahat ng pwedeng panggalingan ng mga langit-ngit, lalong-lalo na yung duktungan ng suspension, di ba? O, sprayan mo yun, yung sa may bolt niya. Pag inilagay mo yung suspension, tsaka mo lalagyan ng bolt, o duktungan yan eh, gagalaw-galaw itong suspension eh. Kaya, sprayan mo rin yan, pwedeng panggalingan ng langit-ngit yan. Pati itong ball joint, hindi, sprayan ko na rin yan, pag ganyan. Kaya ako naman yung ginawa mga boss dahil nga sa dumaan na ito sa pagawaan. Kita nyo naman, specialist pa sa pang-ilalim yung tumingin. Eh kung ako lang, hindi naman ako specialist. Pang basic nga lang ako eh. Kaya nga nakakahiya kay customer pag nagkamali ako ng palit ng pyesa tapos hindi naman pala yun ang sira. Kaya ganito muna yung ginawa ko mga boss. Tapos check ko yung mga bolt niyan mga boss kung mahigpit or maluwag. Okay naman kasi. Check ko rin yung bearing nito sa gulong. Dahil nga sa meron daw itong ugong, kaya lang negative, wala din akong nakita. Kaya balik ako dito sa ibabaw ng makina niya. Kasi nga, nabanggit din ni customer na meron din itong vibration. Pwedeng pag yung support dito sa ilalim ng battery, yung transmission support, biyak na yung goma, pwedeng magkaroon ng vibration. At na-experience ko na yon. Naka-encounter na ako ng ganong problema. At tinanong ko si customer kung chinek ba nung gumawa itong transmission support niya dito sa ilalim ng battery, hindi daw. Kaya tatanggalin ko itong battery mga boss para masilip ko yung transmission support niya kung okay. Dahil natanggal ko na yung battery mga boss, dito naman ako sa pinaka-base niya, yung pinapatungan ng battery. Meron niyang 5 volt na number 12. Yan na lang yung huling tatanggalin nyo para makita nyo yung standing ng transmission support nito kung may damage ba siya o wala. Excited na nga si customer makita itong transmission support niya eh. Dahil nga sa naiinis na rin siya dito sa ingay na lumalabas dito sa sasakyan niya. Ito na mga boss, ang masakit, negative pa rin. Wala dito sa transmission support yung problema, buong buo yung goma niya, wala sang sira, wala rin biyak. Dito sa kabilang side, i-flashlight ko yan, wala din yan mga boss, nasilip ko rin niya. At dahil sa negative, itong ginawa kong pag-check dito sa transmission support niya, dahil nga sa wala sang sira, ibabalik ko na ulit itong mga tinanggal ko. Tapos, ang susunod kong gagawin dyan mga boss, after ko maibalik itong battery, i-road test ko itong sasakyan. Dahil nga sa inisprayan ko yung pang-ilalim niyan ng penetrating oil, pati dito sa ibabaw, may possible mawala yung sinasabi niyang langit-ngit or kung ano man yung ingay na yun. Pero kung talagang may sira itong sasakyan niya, malabo na mawala yung sinasabi niyang ingay dito sa sasakyan niya. Tinanong ko nga ulit si customer kung paano niya naririnig yung ingay dito sa sasakyan niya or yung langit-ngit or vibration kung ano man yun. Ang sabi niya sa akin, kapag aarangkada daw siya, meron nga daw naririnig siyang ugong na parang vibration na hindi niya may paliwanag ng maayos sa akin kung anong klaseng ingay yun. Ang problema ko kasi dito mga bossing, kaya hindi ako makahatol agad, is na-repair na yung pang ilalim nito. Kaya nag-iingat akong humatol para hindi naman kawawa si customer sa gastusin. Napagastos na nga eh, tapos papagastusin ko palalo. Pero isang bagay lang, sa awa at tulong naman ng Diyos, lahat naman ang naging problemang nahawakan ko, lalo na sa mga lagutok, langit-ngit, naayos ko naman. Pwede nga kung langit-ngit lang talaga yung problema nito, ay nakuha ko na yun sa pag-spray ko. Ayun nga lang, kung hindi nga siya langit-ngit, yun ang problema, hindi mawawala yung ingay na pinoproblema ni customer. Kaya ang pinaka-the best nito, magro-road test na kami ni customer. Mahaba yung ginawa naming road test ni customer mga boss. Ayan o.
Ayun mga boss, lumabas yung ingay niya. Vibration pala. Na pag ginagasan mo siya, dun siya nagba-vibrate na may kasama siyang ugong. Kaya nga nung marinig ko, natuwa si customer dahil sa dali ko lang na-trace yung tinasabi niyang ingay na lumalabas dito sa sasakyan niya. Kaya mga boss, hanggang dito lang muna. Aabangan nyo sa part 2 yung video kung ano yung pyesa na papalitan ko. At muli, maraming salamat sa panonood. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!